Sir, are you in favor of abortion here in the Philippines? So no. My answer is no. Abortion is against the Bible. Guys, there is a lot of people, lalo na sa mga irresponsibleng mga parents dito sa atin, pinapa-abort nila yung baby, pinatanggal, at tapos tinatapon kahit saan, sa sementeryo, sa ilog. Last time may nakita tayo dun sa binabalita, no? Na tinapon yung baby, may pusod pa. Anong klaseng babae ka? Anong klaseng parents kayo kung ginagawa niyo yan sa bata? Ha? Kasi lumalala na masyado no? That is a part of abortion. Bakit against ako sa abortion is that the Bible says, thou shall not kill. Sir, sabi ng mga abortionists, abortion is not a sin because fetus is not a human. Paano hindi maging mali? Paano hindi magiging sin ang isang abortion? Pinatay mo nga yung baby sa loob ng tiyan. Kapag yung baby may buhay na yan pumipintig na yung puso niyan. Kapag nasa loob na ng nanay at nakakonekta na yan dun sa ng nanay, buhay na yan. Ngayon sabihin mo fetus kasi fetus tinanggal mo sa loob ng tiyan. Wala ng buhay yun. Meron. Di ba? Merong buhay yun. Mali pa rin yung ginagawa natin na bakit natin papatayin yung baby na nasa loob pa lang ng tiyan, pinapahilot ninyo. You are so very irresponsible kind of parents. Sabihin ng mga abortionist na hindi kasalanan ang mag-abortion? Sino ba yan? That is against the law of God. Humayo kayo at magpakarami. Inutusan tayo ng Diyos. May nagsabi din sa akin dati before, during our debate sa school, college, na ito pinag-usapan din tong abortion, but not totally talaga. But today, tinanong mo naman to, so sasagutin kita. Kung pabor ako sa abortion, no. Okay? Hindi. Kasi, pumapatay ka niyan isa kang killer. Yung mga abortionist na yan, isa yung killer. Okay? Okay. Killer talaga. Kasi, pinapatay mo na yung baby. How can you imagine? At kayong mga parents na responsable, bukaka lang kayo ng bukaka, paanak lang kayo ng paanak, you are not ready pala sa responsibility ninyo, yung commitment ninyo na magiging nanay at tatay. Tapos, itatapon nyo yung bata sa kahit saan-saan. No? Ang daming, nagdadagdag lang kayo ng mga bata dyan sa lansangan. Make it sure na ang daming gustong magiging magiting na ina, magiting na tatay. Pero sometimes yung iba nakaka-discourage. Bakit? Yun nga yung mga nangyayari. Hindi nyo ba kayang panindigan yung bata na nasa loob sa inyong tiyan? Na paglabas niyan, may pangarap din yan, makita ang mundo. I'll give you an example. One of my cousin, nung nagbuntis kasi nag-aaral, nabuntis siya. Nung nabuntis siya, tinago. Ngayon yung tawag, parang hindi lumaki yung tiyan. 6 months na, bago nalaman ng nanay na buntis pala. After 9 months nanganak, paglabas ng bata, special child. Di ba lifetime commitment mo yun at lifetime na dadalhin sa bata yun? Correct me if I'm wrong. Yung bata masyadong malaki ang ulo. Tapos, special child. Gwapo pa naman. Pamangkin ko. See? Bakit nyo itatago? Why on earth ko? Sabihin na lang na ganito ganyan ang nangyayari. That's why I very against about the abortion. Kayong mga abortionist dyan, na tumigil kayo. You're not helping. Depende sa side ko lang Masasabi ko talaga kayong killer is that because pinapatay nyo talaga yung bata. Sa loob ba lang na sinapupunan, pinapatay nyo na. Tapos sasabihin nyo is not a sin because a fetus is not a human? No. May buhay na yan sa loob. So, yung tanong mo, disagree ako. I will not in favor of abortion. Kung ipapatupad man yan, hindi ako agree. Okay? So, dapat walang abortion na mangyayari. No? Okay. So, yun lang.
guys. So, meron lang kasi kaming kanina na habang kumakain kami, gusto na pag-usapan namin yan. Kaya sabi ko, why we should not share this information to others na baka yung ibang nanay, huwag naman natin itatapon yung anak ninyo sa kahit saan. Either ibigay nyo na lang sa yung mga sa church, sa charity, o meron yang sa simbahan, o ganon, orphanage, mga ganon. No? Huwag itapon kahit saan, sayang yung buhay. Ang daming gustong mabuhay pero sa inyo sinasayangan niyo yung buhay. Okay? So, yun lang, and God bless us all.